For today's Van Life episode, ang Van Life natin ay pupunta na ng Claveria, Misamis Oriental. Lugar na 4 taon na ang nakalipas na sinabi ko na babalikan ko itong lugar na ito kasama ang ating camper van. Mangyayari na. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, kinabukasan dito sa Cagayan de Oro, tutulak na tayo, papunta namang Misamis Oriental. Pagkatapos nga natin mag-overnight dito sa kumbento, maaga-maaga pa lang, kailangan na natin magpaalam. Asya, thank you po ah. See you. Thank you po. Balik-balik! Ako po, balik-balik. Let's go. Magka-Claveria na tayo. Titignan natin kung makakasunod sa atin si Father. Claveria, let's go! See you soon! Apo, thank you po. Grabe experience. Ay, si Kuya. Kuya, thank you po. Maraming salamat. Thank you po. So, hindi naman malayo ang Claveria. Make sure natin, papagas muna tayo. Murgas oh, 72 lang. Ito ba sir? Unleaded. Cash payment na to sir? Cash. Hindi ko makakalimutan itong experience na to. Isa to sa mga tatatak sa Philippine Loop na to. Father, maraming salamat. Father Jojo, the best. Gumawa ka ng panibagong kwento ng chapter ng buhay ni Boy P na ma-experience yung ganito. Kasi sa edad kong to, parang wala sa isipan ko, hindi na yan sasagi sa isipan ko na makaka-experience ako na magkakaroon ako ng kaibigan na isang priest. Tapos pina-experience na parang inampun kami, na natulog kami sa kumbento, mga ganyan. Maraming salamat. So mula dito sa bayan ng Bulwa, mga first timers, dito pa rin yan sa city ng Cagayan de Oro, ay babiyahe tayo ng mahigit 1 oras. Aakit tayo. Tututusin out of way na itong pupuntahan natin. Kasi nga, dati nung nag-Philippine Loop ako, solo ko yun, from Butuan City papunta ng Cagayan de Oro. Yun yung naging way ko. And ngayon, outside Cagayan de Oro and out of way, ay meron tayong dadayuhing isang lugar, mga first timers, na yun nga, sabi ko nga, dinaanan ko dati nung ako yung mag-isang nag-Philippine Loop noon. Yun yung tinatawag na Claveria. At kailangan natin puntahan yun kasi the time na dumaan ako noon, nagde-daydream ako. Sobrang appreciated ko yung lugar, napakaganda ng lugar. Nakikipagbakbakan ako dati sa isang big bike doon, nagkakarera kami, hindi nyo napapanood yun, di ba? Kinat ko yun. Napahinto ako nung time na yun at talagang sobrang na-appreciate ko yung lugar na sabi ko, shucks, napakaganda ng lugar, napakatahimik. Sabi ko, boses ko lang yung naririnig ko dito. Pinatay ko pa yung makina ng motor nun. Sa mga nakasubaybay ng mga Philippine Loops ko na ginawa, alam nyo yung eksenang yun. At ngayong araw, babalikan natin yun. At alam nyo kung ano yung kinakagalak na loob ko. Dahil yung sinabi ko na babalikan ko to, na kasama ko si Watod, mangyayari na. Ayun na, makakita tayo ng kabundukan ng Claveria. Meron na lang tayong 31 minutes hanggang sa marating natin yung pinaka-tuktok. Uunahin natin ngayon, mga first timers, yung paggagala-gala. Kasi kapag naghanap tayo ng spot na kung saan tayo mag-stay at nakapag-set up tayo, hindi kami makagala kasi nga nakabuklat lahat ng mga gamit namin. So ang gagawin namin, since na maaga pa naman, ay save na tayo na tanghalian dyan na baon, ay maggagala-gala tayo. Sa spot tayo na kung saan tayo pwede. And then kapag hindi na masyadong yung alam mo na, yung malapit na paggabi, pupunta na tayo dun sa spot na napili natin at doon na tayo pipirmi. Durian. Basta may durian, bro. Gising ng dragon. Ayaw mo muna? Oh, sige. Oh, ayaw daw muna niya magdurian. Kaming dalawa ni Presya ulit magdudurian. Yan, nakita kaming durian dito eh. Para ma-unlock ang for today's cravings, Hi. susulitin muna natin ang pagkain ng durian. Dadating tayo sa panahon na
Mamimiss na namin to. Diyan, brato na ganun ng patong yagi mo. Tag 150, tag 170. Translation, para hindi ko na i-subtitle. Mahal daw ang durian sa Davao, nasa 170, 180. Mas mura pa rin daw dito. Pwede siya maging perfume sa sasakyan, no. Ito po ay ano po to? Anong variant ito? Banakon. Alam niyo ba na merong mahigit 30 na kinikilalang uri ng puno ng durian? At mahigit 300 variants naman sa ibang bansa. Sa Thailand, Malaysia at Indonesia. Sa atin dito sa Pilipinas, 7 lang yata. Para mamaya, kung taga dito kami sa Davao, kung taga dito sa Mindanao, araw-araw tayo magdudurian. Pero dapat in moderation lang kasi nakaka-high blood daw yan. Pero hindi naman tayo high blood. Pero syempre, may kasamang moderation para hindi tayo high blood din. Welcome to Claveria. Kilala bilang Baguio of Misamis Oriental. Dito sasalubungin ka ng malamig na klima at napakasariwang hangin. Mamamangha ka rin sa ganda ng mga nagtataasang bundok dito, pati yung mga lunti ang bukid nila. Kung hindi ako magkakamali, mag 4 years na nung nasilayan ko to. Manghaba ako kasi yung experience ko noon, yung lugar ganyan na nagko-cruise ka lang na parang ikaw lang yung tao talaga dito. Tapos hanggang sa marating mo ito. Na sabi ko babalikan ko to kasama si Wodon. After magpo 4 years, ang laki na ng pinagbago mga first timers. Mukha na siyang Tagaytay. Yung in-expect ko na pag-akit ko ulit dito, ma-experience ko ulit yung ganung feeling, iba na. Well, wala naman masama kasi nga syempre development yan ng gobyerno. Ako lang naman to. Kumbaga, hinanap ko lang yung lugar na dinaanan ko ba dati. Nakita ko yan sa drone shot, sabi ko grabe, napakadaming bahay na, dami ng kabahayan. Ibang-iba na. Pero tutulak tayo kasi maghahanap tayo mga first timers ng matutuluyan natin. Siguro magtanong-tanong na tayo sa mga lokal. Sa spot tayo, so medyo challenge to kasi di ba natin alam kung anong meron dito sa lugar. Maliban dito sa mga magagandang mga sceneries na to ng mga kabundukan. Pero yung tutuluyan natin, i-secure na natin. Pero kung pagkukumparahin ko kung ano yung mas gusto ko na itsura ng lugar na to sa ngayon, mas gusto ko yung noon. Pero at least, di ba, hindi mo na siya tulad nung dati. At least, na-experience ko siyang daanan noon na halos wala talagang tao. Okay, tara. Hanap tayo ng lugar na papakiusapan natin at na kung saan na pagkakampingan na rin natin. Nagbago man ang itsura ng lugar, pero didiretso pa tayo. Mahabang kalsada kasi ito papuntang Butuan. Okay, nasa Wild Boar tayo mga first timers. Ayan, napakagandang lugar ba? Pinilip lang namin. Ang ganda talaga oh. Solid, para ka nasa ibang bansa ba? Hill pala talaga siya. Isang village ba kung tawagin. So maganda yung lugar. Kaso yung entrance dito is hindi siya pasok sa budget natin. Kumbaga, iba sa amin afford na magbayad ng ganong entrance pero hindi lahat ipapabor sa 465 pesos per head. Sir, thank you po. Thank you. Maganda sana. Pero doon tayo mga first timers sa praktikalan. So kanina habang paakit kami dito, may mga naspatan na kami ng mga lugar, places na mga lokal. Ngayon lalabas ulit tayo ng main highway, tapos makikiusap tayo. Pwede naman yun. Wala namang masama sa mag-try tayo. Tanong-tanong lang din naman. Kasi syempre, look to. Kasama dito ang pag-monitor ng finances natin, diba? May mga panahon na walwal sa gastos, pero not all the time. Makiusap tayo sa mga lokal, sa mga bakuran nila. Maganda pa rin naman ang lugar na to, kabuang lugar maganda.
Ito yung bakanting lote na to. Pinayagan naman tayo kaso isang gabi lang. Araw kasi ng Biyernes ngayon at bukas ay weekend. Maraming mga bibisita dito sa parke na to. Kaya hanap tayo ng iba. Hindi kalayuan ay meron tayo nakitang isang ginagawang subdivision. Dito tayo nagpaalam at tayo naman ay pinayagan. Ayan, mas malinaw pag phone yung gamit ko. Napakaganda ng kabundukan. Kausasabayin natin ng noodles. Yan. Meron na akong side table ba? So habang ako ay nag-e-edit, dadating yung mga orders ko dito, mga first timers. Diyan ipapatong. Sarap. Work mo na ako. Para may mapanood ko. Ano yung mas nagpapasarap ng gabi? Yung uso, yung mabango, at bagong lutong sinabawang ulam. Okay, break time. Uy, may langaw. Uy, malis ka dyan. Sabi mo, ang dami naghahanap din sa'yo. Saan? Yung nga yung pinipili Ito? natin. Itong tamag? Nagbenta ka daw. Nagbebenta nga ako sa sa TikTok. Wala lang brand kasi nga affiliated lang naman ako. Pero bumili kayo sa TikTok ko mga first timers. Kape tayo. Sa wakas, nakahanap din tayo ng spot natin. Isang halo pa. Kasi tamad na tamad talaga ako maghalo niyan. Tamag. Ang mag ng mga tamad. Sisikat tong mag na to no? Tama na yun. Baka maging latay ba? Tabang. Sarap. Okay mga first timers, welcome to Claveria. Yan yung nasa likuran natin. Kabundukan na ang baba ng ulap. At masasabi kong itong camping natin na to na kung saan ay nagsisimula pa lang. Random random spot to mga first timers na nahanap ni Jay Bray. Kasi kanina medyo nahihirapan talaga kami maghanap ng pwede naming tulugan ngayong gabi. May mga campsites pero ang mamahal. So pass tayo doon. At least natupad yung nakiusap tayo sa mga lokal. At ang ating tinuluyan ngayon ay isang ongoing construction na isang maliit na subdivision. So si Jay Bray ang nakipag-usap kanina habang kami ay nag-aantay doon at nawawalan na ng pag-asa na tara na, bumaba na lang tayo. Ayun, nakausap niya, pinayagan tayo. Nakiusap kami ng kung pwede 2 gabi pero isang gabi lang ang pinayag sa atin kasi syempre naman, di ba? Hindi naman siya campsite, hindi rin naman siya residential kundi isang construction. So para sa kalinawan, baka magtanong at bakit kami nagka-camp sa isang pribadong lote na hindi naman talaga dapat is kanina kinausap namin yung mga nagtatrabaho dito. Tapos yung nagtatrabaho, kinausap yung may-ari ng subdivision na to na ginagawa at pinayagan tayo ng isang gabi. So paano ko ba nasabing bitin? Bitin kasi ang ganda na ng spot natin pero isang gabi lang tayo dito. Pero susubukan natin bukas mga first timers na kung pabalik tayo kasi kapag diniretso ko to natin, ang tagos natin yan Butuan. Kasi ito nadaanan ko na to noon nung solo Philippine Loop din natin. Dinaanan ko to nung gabi. At kaya ako nasabi kanina na sabi ko yung area doon na pinaliparan natin ng drone kanina nagbago na, nag-iba na. So medyo nalungkot talaga din ako. Kitang-kita na naman sa itsura ko. Pero sabi ko abante pa tayo hanggang sa narating natin yung lugar na to, itong area ng Claveria, at bumalik naman yung pakiramdam na kung ano yung Claveria noon na dinaanan ko. Ito pa rin pala siya ngayon. May mga area lang pala na medyo crowded na talaga. Pero ang laki ng pinagbago kasi nung dumaan ako dito ng gabi, wala gaanong kabahayan. Ngayon, ang dami ng bahay.
Kahit daanan nyo ito ng hating gabi or madaling araw, safe to. So ito yung spot natin. Andito si Watod. Andun yung mga sasakyan nila. May kabundukan dyan na may mabilis na tulak ng ulap. Ay pa nga eh, oh. Ang baba nga, oh. Naghahamog-hamog na rin dyan, oh. Malamig ang gabi natin mamaya. So simulan natin ang ating pagre-relax dito mga first timers sa Claveria, sa pag-inom ng mainit na kape na tinimpla sa mug ng mga tamag. Babago-bagong senaryo ng kapaligiran. Hahamog, sisikat ulit ang araw na talaga naman nagbibigay ng kakalmahan sa aming lahat. Bro, binabalot na tayo ng hamog. Yee! Hamog now. Plug that later. Woo! Apakapogi na ng Watod natin, no? Talagang angas niyan. Wala nang sinasantong akyatin yan. Ito na sila nagpwesto. Skikam tulog. J-Bray, amang tulog din. Ay di, may kausap pala. So ito na yung likuran natin. Wala nang makitang kabundukans. Diba? Hindi nakapangsisi na panghihinayangan natin na kung hindi natin pinuntahan, diba? Kasi ano kasi to mga first timers mula dun sa Cagayan de Oro. Hindi to along the way namin. Talagang dayo to. Dinayo namin. Diba? Welcome to Blair Witch Project. Sa mga batang 90s, alam nila yung movie na yun. Hanggang sa pagkagat ng gabi, malamig. Tinitiis lang namin at wala kaming dalang mga jacket. I'm sorry. Eh, ba't kanina nagpapahula siya? You were saying? Pwede ba akong magtanong sa'yo? Of course. Di ba ano yan? Idol mo yan si ano? Iyan? Yan. Oo. Yan ang ano mo? Jerry yan mo sa Pilipinas? Hindi. Crush ko lang siya. Sino? Si Iyan. Kaya si Jerry yan. Asawa ko yun. Ikaw? Sino crush mo? Artista? Oo. Carla Abellana. Parang Marian Rivera. Mukha. Oo. Ganda nun ah. Pinaka-ultimate crush mo sino? Sa artista? Nakatutok sa lake yung balisong. Jericho Rosales. Wala. Carla Abellana lang. Ako madami akong ano. Paula Belino. Ano ba talaga gusto? Carla Abellana. Magic. Hindi pa ba yung isa kong crush? Jericho Rosales. Talagang gusto ko sa Sa inyo. Ako, Carla Abellana. Ako rin nakikita si Carla Abellana sa totoong buhay. I mean, after Wala ka lahat pala ng eh. Sa akin nakasama ko na. Sino? wala namang ginawa kundi magtrabaho lang. Dawing so. Panaginip. Tamalagin yun? Dalawa yan? Huwag kasi takbo na takbo para kang Ito ba? Hindi, mukha siyang kangaroo kakatalon. Takot. Di ba na, si ano mo na, eyeliner mo na. Okay, hindi ko sasagarin yung gabi at ako ay magpapahinga ng maaga. Saka na yung edit bukas. Nood na lang tayo, mahal, nung pinapanood mo. Ha? Magandang umaga. Alam niyo ba na mas healthy ang matulog sa malamig na lugar? Kapag malamig ang paligid ng ating tinutulugan, mas mabilis bumaba ang core ng temperature ng ating mga katawan. Trigger ito para ma-relax tayo. Dahil dito, mas mabilis tayo nakakatulog. At mas humahaba ang tulog natin na yung tinatawag natin ba na deep sleep.
Ang oras na kung saan nagre-repair ang ating mga muscles at tissues sa katawan. At bonus na rin ang pinapalakas ng malamig na temperatura ang produksyon ng melatonin o ang sleep hormone na tinatawag. Sabi nila, nakakabagal daw ito ng pagtanda o anti-aging. Parang hindi effective sa akin ah. Gabi, mapaaraw, masarap mag-ride dito. Masarap bumiyaya dito. Masarap i-drive ang mga kabundukan dito. Morning ride sa umaga. O nagsisipasukan na sila sa mga kanya-kanya dahil mga trabaho. Malamig. Pero mas malamig yung talakag natin yung sa tuktok talaga ng bundok. Ito, nakakapaglakad-lakad pa naman ako ng walang jacket. Walang kumot. Pero dun sa talakag, pero at least na unlock natin yung gusto nating mangyari noon, na madala natin si Watod sa Claveria at makapag-camp dito. Happy na ako. Good morning! Oh, busog na busog to kagabi. Oh, mamaya na. Hindi mo ng dila-dila. Pasok. Masagasaan. Sobrang solid. Ayan yung view natin, no? Ayan yung camper van. Batod. Nakapag-Claveria ka na. Morning sa inyo lahat, mga first timers. Isang gabi lang tayo dito. Kasi nga, nagpaalam lang naman tayo dito. At tayo napagbigyan. Kumbaga, nag-gate crash tayo ng private property. Pero, pinagpaalam naman natin at pinayagan naman tayo. Pero isang gabi lang. So hanggang alas 8, dapat alas 8 makabounce na kami dito. At di namin alam kung idiretso namin. Lapit natin sa Cotabato. Grabe, lapit natin sa Cotabato. Pero hindi pa tayo pupunta doon kasi bababa pa tayo ng daan natin Kidapawan going to Jensen. Magjo-Jensen tayo eh. Magtutuna tayo. Tuna? Sobrang lamig. Yes, binabalot na naman tayo ng lagim. Ang dilim pala. Nangamog. Mamaya pa tayo babalutin ng dilim. Kaya pa ba? Ikaw na nga. Kasi padilim na eh. Oo. Pero anong oras pa lang ano? Check ko nga. Thank you nga pala kay Kuya Kuya, and Ate. ito mga first timers ha, pasensya na kayo. Talagang hindi ko pa pwedeng hindi i-shout out. May isang first timer ba na Muslim sila pareho, no? Feeling ko pareho sila. Taga Marawi sila. Taga Marawi sila. So Muslim sila. Sir, maraming salamat. Ako'y nabigla sa iyong regalo. May regalo din si Prish. Ako naregaluhan niya ng G-Shock na relo. Sabi niya, hilig niya ang mag-collect ng mga G-Shock na relo. So sabi niya, gusto ko suot mo lagi yan. Suot mo lagi yan. Sabi ko, may relo naman po ako. Ay, yung relo ko kasi, hindi ko rin basta-basta pwedeng ibara-barang suot ba. So iniingatan ko rin. Basta sabi niya, isuot mo palagi yan. Parang gusto ko makita mo laging suot yan. So, ayun sir, maraming salamat po sa inyong dalawang mag-asawa na naregaluhan niyo ako ng relo na pang harabas tong relo. Matibay ito sa mga ganitong klaseng mga galaw-galaw. Maraming salamat. Mag-thank you kay ma'am. Kasi possible kasi na makita namin sila sa Marawi kasi magmamarawi kami. Maraming salamat kay Ma'am. Alam niya yung gusto ko. No? Mukha ka talagang Mindanao nun. Tignan mo yung damit mo. Sabi niya, nakikita daw niya sa vlog lagi ako. Ito yung lagi ko, 1 year na to. Diba? Hindi nawawala kahit saan kami magpunta, always ko itong dalat. Medyo, mahal, magre-retired na. Magre-retired na. Lagi, parang trademark mo na kasi yan. Oo. Pero in fairness, hindi ko na sasabihin ko bakit. Pala, yung tungkol dun sa bagay na yun. Ayan, basta gusto niya lagi nagsusuot ng ganyan. Hijab ba ang tawag yan? Hindi, no? Okay. Ang hijab is yung, malong. Ang hijab ay yung mismong damit talaga Damit talaga.
Katulad nung suot ni ate. Gabi, yun. Yung itim. Yung itim. Yun ang hijab. Ay, sorry po. Nagkamali lang ako ng explanation. Lalaki kasi ako. So, ito yung regalo sa kanya Ganda. ni ma'am. Favorite ko. Tapos ito yung regalo sa akin. So, isusuot ko po ito. Kahit na alam niyo yung takbo ng isipan ko na ayaw kong isuot. Kasi gusto kong itago kasi nga regalo niyo sa akin. Basta na regalo sa akin. Lahat na nagre-regalo sa'yo, no? Sino yan? Si Bot and Cat. Nagregalo siya sa'yo ng nature. Ayo, shout out. Paborito ko yung dalawang yun. Namimiss ko yung dalawang yun. Ilaw. Alam sabi nila? Gamitin mo, wag mong itago. Oh, please gamitin mo. Nakalagay sa note yun. Oo. Kasi kilala ka na nila. Oo. Basta first timer kilala nila ako na hindi nga lang basta regalo sa akin eh. I mean, kunwari may binili ako na bago, hindi ko agad gagamitin yun. Tatago ko yun. How much more kapag niregalo sa akin? Halos hindi ko gamitin kasi yung reason ko, ayaw kong masira ba? Kasi nga, regalo sa akin. Pero sige sir, isusot ko to palagi. Pero kapag hindi mo po nakitang suot ko to, itong regalo mo sa akin, G-Shock, isipin mo na lang na ayaw kong magasgasan. Yan, ganyan kaano ang isipan ko pagdating talaga sa mga regalo. Maraming salamat po. At sana po magkita po tayo sa Marawi kung sakali man. Okay, bago tayo tumuloy mga first timers sa next destination natin, gusto ko muna magpasalamat sa may-ari nung place. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang mangyayari dito sa lugar na ito na in time ay babalikan natin to. Kaibigan na natin yung may-ari. At halika, samahan mo muna ako man. Pasilip lang natin sa kanila. Ang likod ay magiging subdivision. So ongoing yung selling ng lupa ni Sir. And then itong sa likod na to, itong ano mo tawag dyan? Yung cubicle na yan. Si Sir Jet, siya ang may-ari nung place na in time ay magiging subdivision. At syempre, unang-unang mangyayari dyan is yung wine cellar dito. No, magtitinda. Narinig ko rin kasi kahapon na parang iimbakan niyo po yata ng ano, no? Ng mga imported wines to Starbit. So yung mga Italian wines for now, yeah. Yan. So, saan ba nanggaling ang idea ng ganitong yung concept ng ganito? Eh, syempre si Sir ay nanggaling sa ibang bansa. So, yung parang yung lifestyle ba doon o kung ano man yung nakagisnan doon is parang perfect siya para sa isang lugar na ganito na malamig, 'di ba? Yeah, saka i-utilize namin yung mga local resources like magwa-wine blending kami with local wines like yung mga marang wine, rice wine. So may imported wines and may mga local wines. Yun. Hihinto tayo dito after ng sabihin natin after a year, babalik tayo dito at mag-wine tayo diyan. At isa sa mga mabibili nyo kapag kayo ay mapunta dito pag open na ito is itong Sivoleg Cellars Sardines. Ang Sivoleg Cellars, yan ang magiging pangalan po ng wine house kung tawagin. So ito ay naregalo sa atin Sir, pang breakfast pa natin o pang ulam-ulam. Sir, maraming salamat. Thank you. Friends na tayo sa Facebook, contact sure. na lang tayo. Tsaka maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Ayun. So, after dito, babalik tayo ngayon ng Claveria mga first timers dahil meron kaming dinaanan ng mga magagandang pwede nating hintuan, pwedeng liguan. So yun yung magiging activity natin today habang tayo ay matutuluyan tayo, di ba? Oo, meron. Ayun ang dapat niyo ako. Bago ako magpaalam sa episode natin ngayon, ay kailangan din namin magpaalam sa isang kaibigan. Siguro nalulungkot din yan sila, no? Na Alam niya nga, alis na tayo. na ano yan, nalulungkot yan. Parang paulit-ulit na nangyayari sa atin na may ipepet tayo. Tapos aalis tayo. mararamdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Tapos aalis tayo. Tapos hahanapin yung presensya natin. Na? Ganun talaga eh. Nakakalungkot. Pero okay lang yung bibigil, ha? Ha? Pag may maganda na kami sa sakay, kung hindi babalikan. Next episode, ang van life natin ay babalik ng Bukidnon. Maraming resort daw dito. Pero ito ang pinakahuli. Alam niyo kung bakit? The last resort.
Pero malalim to. Ayan, dito tayo maliligo. With mountains calling, it's time to be bold. Oh! My God! Babalik ulit tayo ng Maramag Bukidnon at bibisitahin natin ulit ang pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Ang sarap, no? Humiga na ako dyan dati. Ayaw ko nang humiga ulit. Gulong-gulong nga, bro. Gulong-gulong. Ayan. Yun lang ang problema sa aming mga taga Maynila, mga oto-oto. Fresh yan. Pero may pilay. Ha? Pilay? Oo. Madalas madapa ang mga isda. Bakit? Durian, durian. 60 pesos per kilo. Sir, durian. 60 lang ang kilo? Oo. Ilan sa'yo, sir? 5? Sige, 10. Bilis.